Paulit-ulit na lang. Nabahira na naman ng dumi ang reputasyon ng Sablayan Prison and Penal Farm. Ang kulungang may pinakamahigpit na seguridad sa Pilipinas ay muling naisahan. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 10 high-profile na bilanggo, mga sentensyado ng bitay, ang matagumpay na nakatakas. Ang mas nakakagulat, nakapuslit sila ng walang iniwang bakas. Tila ba nilamon sila ng dilim ng gabi? Ang pangyayaring ito ay hindi lamang sampal sa mukha ng kapulisan, kundi isang malaking kahihiyan din sa wibawa ng bansa sa mata ng mundo. Nang gabing iyon, ang matatayog na pader, mga kawad na may tinik, at daan-daang armas ng mga gwardiya ay tila naging walang silbi. Habang sa labas, kung saan man naroon, ang 10 pinakamapanganib na pugante ay malaya ng nakakahinga. Nang gabing iyon, ang sablayan ay binalot ng makapal na hamog na nagmula sa direksyon ng dagat. Umihip ang malakas na hangin, dala ang amoy ng asin at lamig na tumatagos hanggang buto. Sa isolation block, ang 10 kilabot na preso na hinatulan ng kamatayan dahil sa pagpupuslit ng shabu na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay nakakulong sa masisikip na seldang may rehas na bakal na kasing kapal ng 5 sentimetro. Bawat selda ay binabantayan ng 2 lapis ng pintong bakal, digital lock, at motion sensors, tila imposible talagang makatakas. Ang mga gwardya sa watchtower, bit-bit ang kanilang matataas na kalibre ng baril, ay nagmamasid gamit ang night vision goggles. Habang ang searchlight ay walang tigil sa pag-ikot, hinahawi ang dilim ng gabi. Lahat ay tila normal na routine, hanggang sa sumapit ang eksaktong alas -3:37 ng madaling araw. Isang kakatuwang pangyayari ang yumanig sa buong pasilidad. Kumurap ang ilaw ng 3 beses bago tuluyang namatay. Sa isang iglap, ang buong bilangguan ay nilamon ng napakabigat na kadiliman. Ang ugong ng backup generator na dapat sana ay otomatikong aandar ay hindi narinig kahit bahagya. Ang mga radyo ng bawat outpost ay bigla na lang naglabas ng matinis na static na nakabibingi bago tuluyang nanahimik. Inakala ng ilang gwardiya na technical glitch lang ito, pero ang katahimikang bumalot sa paligid ay nagdulot sa kanila ng kakaibang kaba. Sa di kalayuan, may narinig na mabibigat na yabag, pero hindi ito galing sa pangunahing pasilyo. Pagkatapos, nang walang babala, isang sigaw ng takot ang umalingaw mula sa isolation block. Sinundan ito ng tunog ng bakal na parang pilit binubuksan mula sa loob. Walang pagsabog, walang palitan ng putok. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis at napakatahimik. Tila may puwersang hindi nakikita na kumikilos sa likod ng mga anino ng gabi. Nang bumalik ang kuryente matapos ang halos 10 minutong blackout, ang mga mata ng mga gwardiya ay agad na napako sa mga monitor ng TV na muling nabuhay. Ngunit ang tumambad sa screen ay hindi ang mga mukha ng mga preso sa likod ng rehas, kundi mga seldang walang laman, mga pintong bakal na nakabukas ng malawak, at mga posas na nakakalat sa sahig na tila tinanggal gamit ang orihinal na susi. Walang senyales ng pagkasira sa pinto. Walang bakas na pinilit buksan ang digital lock. Kahit ang motion sensor ay walang naitalang kahina-hinalang galaw. Ang mga gwardyang tumakbo patungo sa selda ay dinatnan ang isang tagpo na nagpatayuan ng kanilang balahibo. Ang hangin sa loob ng isolation block ay napakalamig. Tila ba kakatapos lang dumaan ng isang malakas na bagyo, gayong nakasarado naman ang lahat ng ventilasyon. Ang mas nagpalalim sa misteryo, ang digital na relo ng isa sa mga gwardiya na nahulog malapit sa pinto ng selda ay huminto sa eksaktong 237 segundo, kasabay ng pagkawala ng kuryente. Tila ba ang buong bilangguan, pati na ang oras, ay huminto sandali. May ilang preso sa kabilang block ang nagkwentong nakarinig sila ng mga bulungan mula sa madilim na pasilyo. Parang may tumatawag sa kanilang pangalan bago muling tumahimik. Samantala, sa watchtower, iginiit ng mga bantay na wala silang nakitang sinumang lumabas sa main gate. Para silang naglahong parang bula sa totoong mundo. Nang pumasok ang ulat ng pagtakas, ang sirena sa buong pasilidad ng sablayan ay umungon ng mahaba, binasag ang katahimikan ng madaling araw. Ang Aisley Elsham Unit at ang Maritime Group ay agad na ipinakalat para suyurin ang bawat sulok ng isla. Nagsimula ang paghahanap mula sa isolation block hanggang sa makapal na gubat na nag-ugnay sa bilangguan at sa baybayin ng dagat, isang lugar na kilalang pinamumugaran ng mga engkanto at bihirang pasukin ng tao. Sa gitna ng paghahanap, isa sa mga aso ng Geisham ang huminto sa isang makipot na daan na puno ng basang dahon.
Ang huso nito ay nakatutok sa direksyon ng dagat, tumatahol na tila may natuklasan. Nang hawiin ng team ang mga talahib, tumambad sa kanila ang isang bagay na hindi makatarungan. Mga basang yapak ng paa na papunta sa isang makipot na siwang sa pagitan ng matatalim na batuhan. Nang lagpasan nila ang siwang na iyon, bumungad ang isang maliit at tagong cove na wala man lang sa opisyal na mapa. Doon nila natagpuan ang isang lumang bangkang kahoy. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na, at ang tali nito ay maluwag at basa pa ng tubig dagat. Sa loob ng bangka, may mga tirang lumang pandesal, mga basyo ng mineral water, at isang piraso ng lubid na putol ng maayos. Ang mas nagpamisteryo sa lahat ay ang kondisyon ng dagat ng gabing iyon. Ang mga alon ay halos 5 metro ang taas, humahampas sa mga batuhan ng may dagundong. Ang undercurrent sa lugar na iyon ay kilalang nakamamatay, kahit para sa mga veteranong mangingisda. Hindi ka panipaniwala na ang gayong kaliit na bangka ay makakatawid sa gitna ng bagyo at makapagsasakay ng 10 tao ng sabay-sabay. Isang lihim na investigasyon ang agad na isinagawa. Ang special team mula sa Camp Crame ay sinuri ang listahan ng mga nakaduty ng gabing iyon, ang TV footage, bago nag-blackout, at ang maintenance log ng kuryente. Ang inisyal na resulta ay nakakagulat, may isang tao na sadyang pumatay ng backup generator mula sa loob ng control room. Isang bagay na magagawa lamang ng personnel na may high-level access clearance. Ang mga usap-usapan tungkol sa suhol na umaabot sa bilyong piso ay nagsimulang umingay. Ang pangalan ng isang senior na opisyal ay lumutang na di umano ay nakatanggap ng bank transfer na hindi maipaliwanag na halaga ilang linggo bago ang pagtakas. Ngunit, sa tuwing susubukan ng mga investigador na maghalongkat ng mas malalim, ang mga ebidensya ay bigla na lang naglalaho. Ang mga digital files ay nabura, ang TV recordings ay nasira, at maging ang mga susing saksi ay biglang inilipat sa mga lokasyong hindi ipinaalam. Sa gitna ng mga bulungan, may kwentong mas madilim. Isang gwardiya na ayaw magpabanggit ng pangalan ang umamin na nakakita siya ng 2 delivery truck na pumasok sa compound ilang oras bago ang insidente nang walang mahigpit na inspeksyon. Sa tingin ko hindi pagkain ang dala nila. Dala nila ang mga gamit para itakas ang mga presong iyon, sabi niya nang may namumutlang mukha. Ang mas nakapangingilabot, natuklasan ng internal intelligence ang isang lihim na komunikasyon sa pagitan ng isa sa mga preso at ng isang panig sa labas gamit ang isang special radio frequency. Isang frequency na hindi na-detect ng sistema. Ibig sabihin nito, ang network ng pagtakas ay hindi lang kinasasangkutan ng mga tiwaling opisyal, kundi pati na rin ng isang international syndicate na may pondong walang limitasyon. 3 araw matapos ang pagtakas, isang ulat mula sa mga taga-baryo sa baybayin ng Batangas ang naglagay sa buong command sa high alert. May ilang residente ang nagsabing nakakita sila ng grupo ng mga lalaking mahahaba ang buhok, suot ang pantalo ng preso, at tadtad ng sugat sa mukha, na mabilis na naglalakad sa daang tao patungo sa kagubatan. May bitbit silang malalaking backpack at mga pasadyang armas na nakatago sa ilalim ng mga lusot-lusot na tela. Ang ACE at TSHAM units ay agad na kumilos. Ang helicopter ng SC Maritime Group ay umikot sa himpapawid habang ang ground troops ay pumasok sa gubat na kilala sa pagiging maengkanto. Nagtataasan ang mga puno, halos hindi na makatagos ang sinag ng araw, at ang huni ng mga insekto na humahalo sa ihip ng hangin ay lumikha ng tensyon na nakapaninikip ng dibdib. Biglang tumahol ng malakas ang tracker dog nang matagpuan nito ang baga ng isang sigang mainit-init pa. Sa paligid nito ay may mga balat ng imported na instant noodles at bote ng tubig na kakabukas lang. Ibig sabihin, galing lang sila doon wala pang 1 oras ang nakalilipas. Nang palawakin ng tropa ang paghahanap, isa sa mga miyembro ng AC ang nakakita ng kislap ng liwanag sa pagitan ng mga puno, pantig ng araw sa lente ng isang sniper scope. Tapos, bang! Isang putok ang bumasag sa katahimikan at dumaplis sa balikat ng isa sa mga operatiba. Lahat ay agad na dumapa sa likod ng malalaking puno ng balete. Ngunit nang sumugod ang assault team para gumanti ng putok, wala na silang naabutan sa pinanggalingan ng bala. Tila ba nila muna ng gubat ang bumaril? Sa opisyal na ulat, ang insidente ay tinawag na maikling engkwentro. Pero para sa mga nasa ground, isa itong patunay na ang mga presong ito ay hindi lang basta tumatakas. Naglalaro sila ng pusa't daga. At alam nila ang pasikot-sikot ng gubat na ito nang higit pa sa mga otoridad.
Dahil sa sunod-sunod na kabiguan, ang balitang ito ay naging paboritong paksa ng media. Malalaking headline ang bumandera sa telebisyon. Dangal ng pulisya, durog. 1-0 death row convicts, nakalaya. Sa social media, ang hashtag na Hiyang Bilibid ay naging trending ng ilang araw. Ipinatawag mismo ng Pangulo ang AIS Chief at ang AIS Chief of Staff sa isang emergency meeting sa Malacanang. Ang utos niya ay matigas, hulihin sila, buhay o patay. Gamitin niyo ang lahat ng puwersa ng gobyerno. Walang rason-rason. Maging ang pamahalaan ay lihim na nag-iisip na magpadala ng special forces para sa isang black ops mission. Sa mababang level, ang pressure ay nauwi sa paranoia. Bawat pulis na nakatalaga sa sablayan at bilibid ay muling dumaan sa background check. Ang kanilang mga bank accounts ay in-audit at ang kanilang mga personal na text at tawag ay binantayan. Ang iba ay basta na lang inilipat ng pwesto ng walang paliwanag. Samantala, sa field, ang operasyon ay naging marahas. Nagtayo ng mga checkpoint sa bawat labasan ng mga barangay. Ang mga bangka ng mga mangingisda ay inisa-isa, at ang mga mamamayan ay inutusang magsumbong kapag may nakitang dayo na kahina-hinala ang kilos. Gayunpaman, lumipas ang mga araw na walang resulta, at lalo lang lumakas ang political pressure. Para sa mga operatiba sa field, ang bigat nito ay higit pa sa trabaho. Isa itong misyon para ibalik ang dangal na niluray-luray na. Pero alam din nila na ang kalaban nila ay hindi ordinaryong mga kriminal. Sila ay mga taong nagdesisyon ng hinding-hindi na babalik sa selda, kahit ano pa ang maging kapalit. 3 linggo matapos ang pagtakas, ang Joint Task Force na nagsusuyod sa liblib na lugar ay nakatagpo ng isang bagay na nakapangingilabot. Sa pampang ng isang ilog na napapaligiran ng makapal na bakawan, nakita nila ang isang bangkang kahoy na wasak-wasak na nakasabit sa mga ugat. Ang katawan ng bangka ay durog na durog, tila hinampas ng malakas na agos o binangga ng isang malaking bagay mula sa ilalim ng tubig. Sa loob ng bangka, may mga tuyong mansa ng dugo na humalo sa pinong buhangin, isang upos ng sigarilyo na matapang pa ang amoy, at piraso ng posas na bakal na putol ng pulido sa mismong joint nito. Hindi dahil sa kalawang, kundi parang pinutol gamit ang isang precision tool. Mabilis na kumilos ang soko. Ang initial findings ay nagpakitang ang ihi ng dugo ay match sa isa sa mga tumakas na preso. Pero may bagong kababalaghan na lumitaw ng sisirin ng police divers ang ilalim ng ilog. Walang bangkay, walang pira-piraso ng damit. Tanging malakas na agos lang na may kulay berdeng tubig at lalim na halos hindi masukat. Isang senior diver ang umamin na nakaramdam siya ng malaking bagay na gumagalaw sa ilalim, na nagpabago sa agos at muntik na siyang hilahin pababa sa whirlpool. Hindi ako sigurado kung agos lang iyon, sabi niya habang namumutla pag-ahon sa tubig. Sa opisyal na report, ang natagpuang ito ay itinala bilang indikasyon na ang mga suspect ay tinanggay ng agos at nalunod. Pero sa loob ng kampo, kumakalat ang espekulasyon na ang bangkang iyon ay ginamit lang para ilipat ang mga preso sa isang sikretong lokasyon. At ang dugo na naiwan ay parte lang ng palabas para lituhin ang mga tumutugis. Ang mas nakatatayo ng balahibo. Sa pampang ng ilog, nakakita ang team ng mga kakatwang ukit sa puno ng bakawan. Mga simbolo. Mga simbolong ginagamit ng mga sindikatong kriminal sa Southeast Asia. Lalo nitong pinatibay ang hinala na ang mga preso ay nasa ilalim na ng proteksyon ng isang network na mas mapanganib pa kaysa sa inaakala ng lahat. Lumipas ang ilang buwan mula ng gabing iyon. Pero ang bakas ng 10 death row convicts ay parang usok na naglaho. Ang operasyon ng pagtugis ay umabot na sa iba't ibang probinsya at maging sa ibang bansa. Lahat ng backdoor exit, mga iligal na daungan at mga border crossing ay binantayan ng maigi. Pero bawat lead na nakukuha nila ay laging nauwi sa wala, tila ba binura na nila ang kanilang pag-iral sa mundo. Ang National Intelligence Coordinating Agency, NICA, ay nakatanggap ng malabong ulat mula sa ilang kalapit na bansa. May mga nakikitang lalaking mukhang Pilipino, taddad ng pilat ang katawan, na nagtatrabaho bilang kargador sa pantalan o mangingisda sa laot. Pero bawat team na ipinapadala para kumpirmahin ito ay laging umuuwing bigo. Dito sa atin, ang mga taga-baryo sa paligid ng Batangas at Mindoro ay nagbubulungan tungkol sa mga taong labas na nakikita nila sa gubat tuwing hating gabi. Mabilis daw maglakad, may bitbit na malalaking bag, tapos bigla na lang naglalaho kapag sinubukang sundan.
May mga mangingisda ring sumusumpa na nakakita sila ng malaking bangka na walang ilaw na dumaan sa gitna ng gabi, na may tunog ng makina na halos hindi marinig, papunta sa direksyon ng malawak na karagatan. Para sa mga otoridad, ito ay isang mansa na mahirap ng burahin sa kasaysayan. Ang pangalan ng sablayan at ang sistema ng kulungan sa Pilipinas, nakilala bilang impyerno ng mga kriminal, ay dinungisan ng kwento ng pagtakas na pinakamisteryoso at pinakanakahihiya. May ilang matataas na opisyal na ang piniling mag-early retirement na lang, hindi kinaya ang pressure at hiya. Pero ang pinakanakababahala ay ang isang confidential report na nag-leak mula sa intelligence unit. Ang dokumento ay naglalaman ng isang malabong litrato na kuha mula sa malayo. Ipinapakita nito ang 10 lalaki na nakaupo sa deck ng isang cargo ship. Ang mga mukha nila ay kalahating nakatakip ng tela. Isa sa kanila ay nakatingin ng diretso sa kamera na may malamig na titig. Ang petsa ng litrato. 2 linggo matapos ang gabi ng pagtakas. Ang lokasyon. Hindi kailanman isinapubliko. Hanggang sa araw na ito, walang nakakaalam kung sila ba ay buhay pa, patay na, o nagpaplano ng isang bagay na mas malaki pa. Ang malinaw lang, ang alamat na ito ay nananatiling bulong-bulungan sa bawat sulok ng bilangguan. Na may isang gabi kung kailan ang pader na bakal at bakod na may kuryente ay hindi naging hadlang, at ang dangal ng mga otoridad ay gumuho sa isang iglap. Yeh!